Eto nakakagigil. Herbosa nag-donate ng 10 milyong dolyar sa World Health Organization. Nakakagigil. Mga putragis kayo. Naghihirap ang taong bayan, tapos mamimigay lang kayo, magdo-donate lang kayo ng 10 milyong dolyar? Anak ng tinapa naman, oo. Sa dinami-dami ng mga may sakit na hindi na lang pumupunta sa hospital o bumibili ng gamot dahil napakamahal at sa hirap ng buhay, kinakaya niyong mag-donate lang ng 620 million pesos para sa international organization na yan na napakayaman naman na yan. Anong meron dyan sa World Health Organization? Anong pakinabang ng mga taong pumipila ng 5,000 ayuda? Tinitipid nyo ang taong bayan, nangangamatay sila dahil lang sa pagpila sa kakapiranggot na ayuda ng gobyerno. Pero ganito kayo basta-basta mamigay ng pera? Ilang mga senior citizens ang hindi maka-afford ng kanilang mga maintenance dahil ang kaya nyo lang ibigay 500 pesos kada buwan. Tapos may ganito kaming malalaman, winawaldas nyo yung pera ng taong bayan? Bakit hindi nyo ibigay sa mga talagang totoong nangangailangan? Hirap na hirap ang bansa, lugmok ang mga Pilipino. Di ba? Nung panahon ni Pangulong Duterte, may 100 million kada buwan ang PGH. Pero wala na ngayon. Pero meron pala kayong itatapon na 620 million sa World Health Organization. Putragis naman yan. Kung ikaw kakamping, dilawan, loyalista, DDS, may karapatan ka ng magalit sa pinaggagawa ng mga to. Dahil kahit anong kulay mo sa gobyerno, anong kulay mo sa politika, apektado ka sa krisis, apektado ka, isa ka sa nahihirapan ngayon. Samantalang itong mga nasa gobyerno, tingnan nyo, ang dinonate, 620 million pesos. Ilang hospital yan? Samantalang gigil na gigil kayo sa 60 billion ng PhilHealth na kinuha ninyo at ginastos ninyo sa kung saan ninyo gusto, na hindi naman naaayon sa pangkalusugan. Meron kayong winawaldas na 620 million sa isang organisasyon na ano ba ang pakinabang ng taong bayan dyan? Mabubuhay naman yan kahit wala kang donasyon. Eto pa nakakagigil. Ang Singapore, magkano ang dinonate? $100,000 lang, or nasa 6.2 million or 6 million approximate. Ang yaman-yaman na bansa, $100,000 ang dinonate. Bansang lugmok sa kahirapan, ang dinonate 620 million pesos. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Nagpapabida kayo sa World Health Organization samantalang yung mga tao sa Pilipinas, samantalang yung mga kababayan ninyo ay kumakalamang sikmura at hindi alam kung paano itawid ang pang-araw-araw. Tapos mamimigay kayo, mga putapepe kayo, 620 million? Wow, anong klaseng utak yan? Anong klaseng utak meron itong secretary ng Department of Health? Ang dami-daming na-expire na mga gamot na hindi naman ninyo ipinamimigay. Bakit? Problema daw yung logistic, kung ano-ano pa, warehouse. Bakit hindi ninyo doon ilagay? World Health Organization, baka mas matuwa pa sa inyo yan. Ano bang klaseng utak kayo? Hirap na hirap ang mga Pilipino samantalang kayo wala man lang pakialam. Waldas dito, waldas doon. Anong pakinabang ngayon ng mga Pilipino dyan? Buhay yang organisasyon na yan kahit wala kang donasyon. Bakit hinigitan mo pa yung Singapore na bansang napakayaman? Anong meron?
Putragis na yan. Nakaka-high blood. Ikaw, BBM supporter ka, pero hindi ka ba naghihirap? Hindi ka ba namumroblema sa kakainin mo sa araw-araw? Hindi ka ba naaawa sa mga kababayan natin? Ted Herbosa? Imposibleng hindi alam ito ni Bongbong Marcos. 620 million pesos magre-release ang DOH para i-donate sa World Health Organization. What the hell? Tapos para kayo sa mga Pilipino? Tapos awang-awa kayo sa mga Pilipino? Eh di, lalong babagsak pa ang ano nito, satisfaction rating ng Pangulo dahil dyan. Anong klaseng mga trabahador kayo ng gobyerno? Grabe naman yan. Puro ayuda, ayuda, ayuda na nga lang nakakarampot. Meron palang perang ganyan na pwede ninyong ilabas at ipamigay lamang? Tragis yan. So, high blood. Losartan. Mamigay kayo ng losartan. Naka-high blood ang mga Pilipino sa mga pinaggagawa ninyong mga walang kwenta at mga pambobong mga desisyon. Tragis naman. Anong klaseng mga tao kayo? Hirap na hirap yung mga Pilipino tapos meron kayong ganitong ipapamudmod. Ibibigay ninyo. Hinigitan nyo pa yung Singapore. Tragis naman na yan, oo. Puro yabang. Puro yabang. Anong makakain ba namin yung pagyayabang ninyo? Nakapag-donate kayo ng 10 milyong dolyar? Tragis na yan, oo. Sikmura muna ng mga Pilipino. Kaya galit na galit sa inyo mga Pilipino dahil sa mga ganitong klase mga desisyon na pinaggagawa ninyo eh. Next, Mig Subiri. Panoorin natin to ha. War freak din pala itong Diyos, ang hirap magsalita. Siya pala, yung pasimuno ng walkout. Panoorin nyo to. So, I prayed hard and sought for discernment. And I said, it's about time that we make a stand na maibalik natin ang dignidad ng Senado. Maibalik ang dignidad ng Senado. His question. Tignan nyo, sino ang bumuyo sa mga kasama niya sa minority para mag-walkout? Sa mamadali, bakit? Can Come on. we discuss in the Let's go. Ikaw pala yung may utak eh. actual motion? Can be discussed after the motion when Tapos dignidad. Tapos gagamit ka ng Diyos. I prayed hard. Tapos dignidad. What the hell? we should take it out. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. Di ba? Siya yung nanghihikayat na mag-walkout. Ikaw pala ang leader ng mga duwag. Hindi ninyo kayang makipagdebate, mag-walkout kayo, tapos dignidad ka sa Senado. Eh di mas nakakahiya ngayon itong ginawa mo. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the Blue Ribbon on flood control and mapapanggit ka? Di ba? Eto ka. Kailangan talaga natin maayos yung imahe ng Senado. Imahe ng Senado, ayusin. Ikaw yung bumuyo sa mga kasamaan mo sa minority para mag-walkout. Dignidad pa more. Asan ang dignidad mo? Balik ang dignidad ng Senado to talaga reboot the image of the Senate. Reboot? Mas lalong lumala. Pinagtatawanan kayo ngayon ng taong bayan. Under the rules, you have 1 day. Itong scene na to, iba to War freak talaga eh. Don't finish it then, pare. Pag lugar mo, ilang beses ka nakiusap sa akin eh. Huwag mo ako sigawan. Ilang beses ka rin nakiusap pa. Ikaw na yung sumisigaw. Atake yan. Hanggang doon na. Nag-abroad ka ba eh. Anong gusto mo? Sindak ka ng sindak dito eh. Sindak ka ng sindak dito eh. War freak talaga. War freak. May problema to sa anger management eh. Bakit? Sisigawan mo ako ng pakialam mo.
Wala akong pakialam sa boboto dun eh. Sinabi mo yun, just Interest mo lang iniisip ko eh. O, interest mo lang iniisip mo eh. Ano mo kami? Sabi ko sa'yo? Sabi ko, pare, baka pwede makiusap. This is too important. May bilik natin ang dignidad ng Senado. Dignidad din mo, mukha mo. Sarap mo sakalin sa legi. Ay, hindi, yakapin pala. Sarap mong Diyos ko. Kainitan at O, eto pa. War freak talaga. naghamuran pa sina Senador Antonio Trillanes IV at Senador Wow. Tapos ngayon, kampi-kampi na. Juan Miguel Zubiri. Nangyari po yan sa plenaryo kanina. Kinailangan ng O, plenary na naman. umawat na mga kasamahan nila sa Senado matapos magkainitan sina Senador Juan Miguel Zubiri at Antonio Trillanes IV sa plenaryo kanina. Ang nagngingit-ngit na si Zubiri, Wow, nagngingit-ngit ha. hindi nila papalayo kay Trillanes. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako Hindi daw siya nagagalit. Lahat inaway mo na. Ikaw yung promotor ng gulo. Ikaw yung promotor ng lahat dyan. Katarantaduhan. pinaka-amiable dito. Mahal ko kayong lahat. Wow! Dignidad, pamor. Big words, Zubiri. Nakakahiya ka. Nakakadiri ka. Oh, eto pa yung isang nakakahiyang ginawa niya. Kita nyo yan? Account niya yan. Senator Mig Zubiri, paid for by Senator Mig Zubiri. Binayaran ang Facebook, binayaran ng Meta para maipakita sa mga Pilipino yung pinaggagawa niya. Ang ibig sabihin yan, walang organic na supporters. Kailangan niyang magbayad para maipakita sa mas maraming tao yung post niya. Tanong, kaninong pera yan? Transparency. Ipakita mo kung sino ang nagbayad niyan. Pera ba ng taong bayan yan? Zubiri? Huwag niyong kakalimutan. May may mga tawag dito, may mga budget to sa media relations. Hindi kaya yung organic. Magbabayad ka para mas maraming makakita. Para isuggest ni Meta. Per click kasi yan Per view kasi yan Per like kasi ang bayaran dyan sa Meta. Tapos, transparency daw. Ang dignidad daw. Pero tignan nyo yung Facebook niya. Naka-hide ang numbers ng reactions. Numbers lang ng reactions ng mga tao. Hindi mo pa kayang ipakita. Ano pa kaya ang hindi mo ipinapakita? Transparency. Tapos pera namin, or at least assuming, tapos nagbayad ka, Zubiri, para ipakita yung post mo, pero naka-hide naman yung reaksyon ng mga tao. 'Di ba? Tapos yan limited. Takot na takot kayo sa comments ng mga Pilipino. Dinirinig namin ang lahat ng mga hinaing ng mga Pilipino. Pinapakinggan namin ang mga Pilipino. Dahil kayo ang mga boss namin. Wala kami dito kung hindi nyo kami hinalal. Tapos ayaw nyo, nililimit nyo yung speech ng mga Pilipino. Kiko, paano ba to? 'Di ba? You're curtailing my rights. Pero nakalimited ang post. Hindi makapag-comment. 'Di ba? Katarantaduhan. Apakatapang mo. Ang yabang-yabang mo. Pero hindi mo kayang basahin yung mga comments ng mga Pilipino. Ito pa ang isa. Taong bayan nagkaisang hahaha. Erwin Tulfo Limited who can comment this post. Ano to, Erwin? Lunok Yagbols? Tapang-tapang mo sa radio station mo, magmura, Hestas Barabas, sabihang bobo si Risa Hontiveros, sinabihan mong walang alam si Risa Hontiveros sa batas. Bakit hindi nyo kaya panindigan yung ginawa ninyo? Bakit takot na takot kayo na mag-comment ang mga Pilipino?
'Di ba? Sinusuppress ninyo yung freedom of speech nila dito dahil hindi makapag-comment ang mga Pilipino. Paano nyo malalaman kung ano ang hinaing ng mga tao ng taong bayan ngayon? Hindi nyo kinaya sa plenary. Nabash ng nabash, talunan kayo doon. Pumunta kayo, nagngaak-ngak kayo, umiyak kayo sa social media, kukuha ng simpatya. Pero anong nangyari? Binash ng binas kayo, pinagtawanan kayo. Hanggang sa hindi nyo na kaya, hanggang sa hindi nyo na maatim, ganyan na yung ginawa ninyo. Limited who can comment on this post. I-hide nyo na rin. Tularan nyo na rin si Zubiri. I-hide na rin yung mga numbers na yun kasi nakakahiya. Pinagtatawanan talaga kayo ng taong bayan. Tapos sasabihin nyo, maninindigan kayo. Tama yung ginawa namin, dignidad. Nasa tama lang, ipagtatanggol si ganito yung rights ng bawat Pilipino. Asan? Oh, ano? Nararamdaman ninyo yung ngit-ngit ng galit sa inyo ng taong bayan. Takot na takot kayo eh. Takot na takot kayo nung magpalit ng liderato. Dahil alam ninyo na mabubuksan ulit yung usapin sa flood control. At marami sa inyo dyan ang madadamay. Marami sa inyo dyan ang mabubulgar. Isa na sa nadagdag si Rapi Tulfo. Dahil merong testigo na sinubina ng Sandigan Bayan yata yon na sinabi niya na isa sa mga may request sa DPWH project ay yung kapatid ni Erwin Tulfo na si Rapi Tulfo. Galit na sa inyo ang taong bayan tapos ganito pa yung ginagawa ninyo. Kumangka lamang sikmura ng taong bayan pero inuuna nyo pa rin yung mga pagdadrama ninyong mga hestas barabas kayo. Yan yung language. Yan yung language ni Erwin Tulfo. Pobo, hestas, barabas, demonyo. Diba? Ngayon, tanggapin ninyo yung galit ng taong bayan sa inyo. Saan kayo magtatago ngayon? Wala. Anong mukha ang hihaharap ninyo? Meron pa rin. Bakit? Kasi ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Tapos nag-viral pa yung post nito na hinambing sa isang pintor daw yung online. Pintor? Mag-o-online? Bobo ka talaga, Erwin Tulfo eh. No? Nabash na naman siya ng nabash doon. Pinagtawanan ng pinagtawanan. Grabe. Kung yung isang ordinaryong mamamayan mag-walk out sa kanyang trabaho, may sasahurin? Wala. Wala. May trabaho bang babalikan? Wala. Samantalang itong mga senador na to na mga bugok nag-walk out, tinalikuran ng trabaho, kumpleto sweldo. At ang masakit dyan, meron pa rin silang posisyon na babalikan. Mga special eh. Mga privilege eh. Di ba? Nakakalimutan nyo ba na taong bayan ang pinagsisilbihan ninyo? Nakakalimutan nyo ba na taong bayan ang nagpapasahod sa inyo? Nakakalimutan nyo ba na taong bayan ang nagluklok sa inyo dyan? At ang taong bayan, pwede din kayong hindi na iboto sa susunod na eleksyon. For me, wala na tong mga to. Wala, sirang-sira. Buti ka nga dyan eh, kakaupo mo pa lang eh, 2025 eh. Pero yung mga ilan dyan, yung mga iba dyan na hindi kakaupo, X na yan. Magkaisa tayo mga kababayan. Huwag nating muling iluklok itong mga gantong klase ng mga politiko. Kaka-high blood kayo. Sobra. Pinaggagawa ninyo sa Pilipinas. Hirap na hirap ang mga Pilipino. May isa dyan namimigay ng milyong-milyong pera. Meron namang mga senador dito na sa halip na magtrabaho, gampanan ng tungkulin, puro drama ang inaatupag. Tragis na buhay yan.